Hello everyone! Nandito na naman po si Palawan Girl in Macau upang bigyan kayo ng kasiyahan. Ngunit sa pagkakataon na ito, nais kong magbahagi ng isang kwento. At ang kwentong ito ay hinango ko sa totoong buhay ng isa nating kababayan. Ano nga ba ang naging papel ng mamig sa buhay ng isang OFW na si Rian Bilog? Magtatatlong taon nang nagtatrabaho si Rian sa Abu Dhabi bilang isang housekeeper. Ngunit dahil siya ay isang breadwinner sa pamilya, nais niyang madagdagan ang kanyang income. Kaya pinasok niya ang pagiging online seller. Napakasipag ni Rian. Hindi niya naiisip ang pagod. Ang oras na ipapahinga niya ay nilalaan pa niya sa pagpo-post ng kanyang mga paninda sa Facebook. At minsan naman, nanonood siya ng mga videos para libangin ang sarili. Minsan habang siya ay nanonood, bigla niyang nakita ang video ng Mamigs. Pinanood niya ito at nag-enjoy naman siya. Ngunit dahil siya ay isang online seller, mas marami siyang oras na nilalaan sa pagpo-post ng kanyang mga paninda kesa ang manood. Ganon ang takbo ng buhay ni Rian. Magtrabaho, mag-post ng mga paninda at manood ng mga video. Hanggang lumipas ang mga araw, nawili na si Rian sa panonood ng mga videos ng Mamigs. At nakikisali na din siya na mag-comment sa bawat video na mapapanood. Dahil talagang nag-i-enjoy na si Rian. Para kay Rian, malaking tulong para sa kanya ang tandem ng Mamigs. Dahil talagang sobra siyang masaya at napapahalakhak siya sa tuwing siya ay manunood. January 5, 2021. Isang masamang balita ang kanyang natanggap. Pagising niya sa umaga at tingnan ang cellphone, siya ay biglang nagtaka kung bakit maraming message ang dumating sa kanya. At nang buksan niya ito at basahin, halos pare-parehas lang ang mga sinasabi nito. Huwag daw siyang mabibigla pagkat ang papa niya ay wala na. Parang bomba na sumabog sa isip ni Rian ang nabasa. Ang papa ko? Wala na? Ang paulit-ulit na binabanggit ni Rian. Umiyak si Rian at hindi niya napigilan ng sarili na di mapahagulgol. Nang mga oras na iyon, hindi alam ni Rian kung ano ang gagawin. Hindi niya matanggap na wala na ang papa niya. Nawala ang papa niya na hindi man lang sila nagkakausap. Dumating ang araw ng pag-uwi ni Rian sa Pilipinas, January 8. Nung nasa airport pa lang siya ng Pilipinas, hindi na napigilan ni Rian ang sarili at iyak na ito ng iyak. Gustong-gusto niya na agad na makauwi sa kanila. Ngunit dahil sa pandemic, kinakailangan niya munang mai-quarantine ng 2 araw at halos wala siyang tulog ng mga panahong iyon. Kakaisip kung bakit nawala na ang papa niya. Natapos ang quarantine ni Rian, akala niya ay ganun lang kadali at makakauwi na siya sa Cagayan Valley. Ambulance ang nagsundo sa kanya at sa gym muna siya dinala dahil kinakailangan niya muli na ma-check kung kailangan pa ba niyang mai-quarantine. Awa naman ng Diyos ay okay naman ang naging result at makakauwi na siya sa kanila. Sinundo siya gamit ang sasakyan na regalo niya sa kanyang ama at muli ay di na naman napigilan ni Rian ang di umiyak. Nasa biyahe na sila at gusto niyang magmadali na makarating sa bahay nila. Pagdating sa bahay at pagbaba pa lang ng sasakyan, hindi na napigilan ni Rian ang sarili. Patakbo itong napahagulgol ng iyak. Papa! Papa, bakit mo kami iniwan? Bakit hindi mo ako inintay? Hindi man lang tayo nakapag-usap, Papa. Sobrang sakit para kay Rian nang makita na isa ng malamig na bangkay ang kanyang papa. Gusto niya ding yakapin ang pamilya para maibsan man lang ang sakit na nararamdaman ng mga panahong iyon. Ngunit hindi pwede dahil sa sitwasyon. Wala silang magawa kundi ang magtinginan ng pamilya habang nag-iiyakan. Lumipas ang mga araw, naging malungkot si Rian.
Iniisip kung bakit ganon ang nangyari. Wala naman siyang ibang pinangarap kundi ang maging masaya ang pamilya. Lahat ay ginagawa niya para sa pamilya. Ngunit bakit iyon ang kapalit? Inisip ni Rian na iyon ay kagustuhan ng nasa taas kung bakit nangyari ang ganon. Dumating ang araw na kailangan ng dalhin sa huling hantungan ang labi ng kanyang papa. Muli ay naramdaman ni Rian at ng pamilya ang sakit at hindi na nila makikita pa ang papa nila. Makalipas ang ilang araw, kinakailangan ng bumalik na Rian sa Manila at babalik na uli siya sa ibang bansa. Pakiramdam ni Rian hindi niya na kayang bumalik. Gusto niya nang sumuko ng mga panahong iyon. Ngunit naisip niya ang sinabi ng papa niya na sikapin niya na magkaroon ng sariling bahay. Kaya kahit mahirap para kay Rian, kinakailangan niyang bumalik ulit sa ibang bansa para sa pangarap at para sa kinabukasan ng pamilya. March 5 nang makabalik siya sa bahay ng kanyang amo at kailangan niya ulit na mai-quarantine at mag-swab test ng 3 beses dahil yun ang patakaran sa Abu Dhabi. Dumating ang araw ng kanyang pagbabalik sa trabaho. Pakiramdam ni Rian ay napakabigat sa dibdib niya habang siya ay nagtatrabaho. Hinang-hina ang kanyang katawan. Parang pakiramdam niya ay gusto niyang sumuko. Ngunit naisip ni Rian na hindi pwede ang ganon. Hindi magiging masaya ang papa niya. Kaya muli ay binalikan ni Rian ang mga videos ng Momix. Lagi na siyang nag-aabang ng mga bagong upload ng Momix. Tuwing gabi, gano'n na lang ang ginagawa ni Rian, ang manood ng mga videos ng Momix at muli na naman bumalik ang sigla ni Rian. Muli na naman siyang napahalakhak habang siya ay nanonood. Sa umaga ay excited si Rian na magtrabaho dahil ang gusto niya ay matapos ng mabilis ang kanyang trabaho at para muli ay makakapanood na naman siya ng videos ng Momix. Muling bumalik sa normal ang buhay ni Rian kasama ang Momix. Naging active na ulit si Rian sa kanyang mga paninda. Ganon ang naging routine ng buhay ni Rian. Ang magtrabaho, mag-post ng kanyang mga paninda sa Facebook at manood ng mga videos ng Momix. August 31, nang may nakita si Rian na isang post patungkol kay Cutie Mahal. Ayaw niyang maniwala at fake lang daw ang balita na iyon. Nag-abang siya ng mga update patungkol kay Cutie Mahal. Halos ay iisa lamang ang mga post na nakikita niya. Wala na daw si Cutie Mahal. Parang ayaw niyang maniwala. Ngunit yun ang katotohanan na talagang wala na si Cutie Mahal. Hindi niya napigilan ang sarili na di umiyak. Umiyak siya ng umiyak. Muli ay nanumbalik na naman sa kanyang alaala ang pagkawala ng kanyang papa. Iniisip niya si Bunso, si Migs Molino. Ramdam niya na mahirap ito para kay Bunso na tanggapin ang nangyari kay Cutie. Dahil siya ay isang fans lang na sobrang napamahal sa kanilang dalawa. Pero para sa kanya ay napakasakit ang pagkawala ni Cutie Mahal. Paano pa kaya si Bunso? Hanggang sa sumali na siya sa mga grupo para magkaroon ng update kung ano na ang nangyayari kay Bunso Migs Molino. Nagkaroon siya ng maraming mga kaibigan at isa na ang inyong lingkod. At dahil sa Momix, nagkaroon sila ng communication ng isa niyang kasama na nag-apply sa Pilipinas. Isa din si Rian sa nakikipaglaban sa mga nagbabas para kay Bunso. Napakasakit isipin ang nangyari kay Cutie Mahal. Maraming mga nagmamahal sa kanila ang sobrang apektado sa biglang pagkawala nito. Ngunit alam natin na tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam sa lahat ng nangyayari sa mundo. Alam nating masakit tanggapin, ngunit kailangan nating tanggapin ang katotohanan na wala na si Cutie Mahal. Nawala man siya sa atin, ngunit siya ay mananatili sa puso at isipan nating mga nagmamahal kay Cutie Mahal. Sa ngayon ay patuloy pa din ang buhay ni Rian. Nawala man si Cutie Mahal, ngunit ang pagmamahal niya kailanman ay di na mawawala. Patuloy lang din siya sa pagsuporta kay Bunso Migs Molino.
Masasabi kong ang tandem ng Momigs ay isa sa ginamit ng Panginoon para sa mga taong nalulungkot, sa mga taong puno ng problema, at sa mga taong naghahanap ng kasiyahan. Nawa ay nasiyahan kayo sa aking ibinahaging kwento. Nais ko lang ipabatid sa lahat na malaki ang naitulong sa mga OFW na katulad ko ang tandem ng Momigs. Kaya kahit anuman ang mangyari, Momigs forever kami. Kaya sa mga bashers dyan, pasensya na lang po kayo at hindi naman kayo bibigyan ng panahon para makipag-away sa inyo. Sa mga nais pong magbahagi ng inyong kwento with Momigs, maaari nyo lamang po akong i-add sa aking Facebook account. Ayan, at ilalagay ko din po dyan sa aking description box. Muli, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa channel ko. At lalo na sa mga Momigs fans. Ayan, maraming salamat po.